nga ba mag-enroll ng disbursement account or ng bank account dito sa SSS para sa loans or sa mga benepisyo natin? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang pag-enroll ng disbursement account o yung bank account dito sa SSS ay pwedeng gawin online lang. Pwedeng gamitin yung cellphone o yung computer ninyo. Ito yung sa computer view kung saan mas malaki siya at makikita nyo kaagad yung menu kapag nakapag-sign in na kayo sa SSS online account. And ang kailangan nyo puntahan ay yung services. Kung cellphone yung gamit nyo, hindi nyo agad makikita yung menu. Instead, 3 lines yung makikita ninyo. I-tap nyo lang yan at piliin itong services. So katulad dito, piliin ulit ang disbursement account. At para mas maging malinaw para sa tutorial, gagamitin ko yung computer ko. Pero again, kung ang gamit nyo ay yung cellphone ninyo, pareho lang yung may proseso at yung mga requirements niya. So piliin natin dito yung disbursement account at 4 na steps yung gagawin natin. Sa lahat ng to, madali lang siya, especially kung ready na yung mga requirements, which is pag-uusapan pa natin later. So dito sa step 1, piliin natin kung bank account ba or e-wallet. Yung sa e-wallet, ito yung GCash, Maya Wallet. Yun nga lang, kapag loan ang kailangan mong makuha mula sa SSS, hindi pwede ang e-wallet. Ibig sabihin kahit may naka-enroll kang GCash dito, hindi ita-transfer na GCash yung pera mo doon or yung niloan mo nga. That's why, mas maganda na bank yung i-enroll. At kung mapapansin nyo rin dito sa bandang kanan, active disbursement account, may na-enroll na tayong BDO account dito. Yun nga lang, paano kung yung bank account na to ay nag-close na or ayaw mo nang gamitin? Pwede mong i-click itong deactivate, pero mas maganda na mag-enroll ka muna ng bagong account. So katulad na napansin ninyo, kapag successful na nakapag-enroll tayo ng bank account dito sa SSS, ganito dapat yung magiging itsura niya. So pag-usapan na natin yung actual step. Ang pipiliin ko ay bank account. Again, para pwede siya sa benefits at sa loans na din. Para sa bank account, pipiliin mo rito yung pinaka-bangko. Sa akin, Maya Bank kasi napaka-convenient or napakadali nitong i-open. Gamit lang ang cellphone. Kung may ID ka, makakapag-open ka na ng Maya Bank account. Pero kung meron ka ng mga existing bank katulad ng sa Metro Bank, Land Bank, o kahit yung sa BDO o BPI, pwedeng-pwede din naman. Pero sa akin, Maya Bank. And then, ilalagay dito yung account number mo sa Maya Bank. 2 beses siyang i-enter, i-double check lahat ng info bago mag-proceed. Tap natin tong next. At sa supporting documents, ito na yung pinaka-requirements. Tandaan na dapat yung image or yung picture na i-upload natin dito ay hindi lalagpas ng 3 MB. Ang ginagawa ko kapag mas malaki siya sa 3 MB, sinasave ko ulit yung picture, like in-screenshot ko ulit siya. Medyo binabawasan ko lang sa gilid para mabawasan yung file size niya. Hindi ko alam kung may mas simple kayong approach or paraan para mas mapaliit pa yung file size ng file. Now, proceed tayo sa unang requirement. Proof of account. Kailangan patunayan na sa inyo nga yung bank account na ini-enroll nyo, which is yung nilagay nyo dito. So, ito yung pagpipilian. Pwedeng ATM card na may account number, pwedeng bank certificate, pwedeng remittance receipt, passbook, screenshot sa online account, or validated deposit slip. Tandaan na kahit alin man dito yung piliin ninyo, dapat meron siyang 3 component or 3 element. Yung pangalan ng bangko, katulad nito, yung pangalan ninyo at yung account number na din. Kapag isa doon ay wala, halimbawa pangalan lang at account number pero yung bank name wala doon, hindi ito i-approve ng SSS. So sa akin, bank certificate pipiliin ko kasi madali lang din siya makuha online, lalo sa Maya Bank. So, i-tap nyo lang to or i-click nyo lang tong drop files at piliin nyo yung files mula sa cellphone or computer at i-upload dito. Kapag okay na yung ID naman, para sa list of ID, ito yung tinatanggap nila. Ito pa yung iba. At tandaan na hindi limited dito or pwedeng iba pang ID yung gamitin ninyo kahit hindi siya nakalista dito. Katulad ng sabi ng SSS, not limited to the following. So, TIN ID yung ginamit namin, which is hindi nga nakalagay dito, at inaccept naman siya ng SSS. So, sinap ko ulit ito at in-upload ko na yung picture. Lastly, yung selfie naman. Ito yung guide, walang salamin, walang sombrero, malinaw yung pagkakakuha. Yung hawak dito ay yung proof of account na siyang in-upload natin dito sa unang requirement. Yung pangalawa naman ay yung ID. So, dapat hawak yun at hanggang balikat or lagpas balikat yung kukunan na picture. I-tap ulit ito and then i-upload. Mapapansin nyo kapag may na-upload na kayong document, makikita nyo yung file name dito and then pwede nang i-tap itong next.
Dito sa step 3, ito yung pinakamadali kasi ang kailangan nyo lang gawin ay i-check ito. Pero kung gusto nyo i-review itong mga in-upload ninyo, pwede rin naman. Sa akin, check ko na para diretso na tayo sa enroll. Sa step 4, wala nang gagawin kasi hihintayin nyo na lang na i-approve ito ng SSS. May mga pagkakataon na pwede itong i-reject lalo kung mali yung pagkaka-selfie or malabo yung pagkakakuha. So dito sa supporting documents, i-make sure na nababasa yung details sa ID, maging yung sa proof of account, katulad ng ATM card na may account number, or yung bank certificate or statement of account na dapat andun yung tatlong elements na sinabi ko. Katulad ng bank name, yung pangalan ng bank account owner, at yung account number na din. Dito sa bandang gilid, mapapansin nyo na for branch approval siya. Kung sakaling ma-reject ito, automatically mawawala siya. Pero kapag na-approve na, magiging ganito naman yung itsura niya. At ito sa bandang taas, pwede nyong i-tap itong notifications, katulad nito, and makikita nyo yung ginawa nyong pag-enroll. So, nakapag-enroll na tayo successfully, pero hihintayin pa natin yung pinaka-approval or yung feedback ng SSS. So, kapag hindi natin sinunod yung mga requirements, halimbawa may suot pala tayong salamin, or malabo yung pagkakakuha, pwedeng makakuha ng error message na katulad nito. Pero kung sinunod naman natin lahat, malinaw yung pagkaka-upload natin o yung mga picture, malinaw yung pagkakakuha, magiging successful yung bank account enrollment at makikita nyo siya dito sa disbursement account niyo sa SSS. At kung may katanungan kayo na paano nga ba mag-open ng bank account, pwede nyo rin i-check yung page or channel namin o yung mga link ay nasa description sa bandang baba. Kung Maya Bank ang gusto ninyo, meron din kaming tutorial tungkol dyan. Pwede nyo nang i-check itong video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!